100,000 pesos na po ang aking credit limit ngayon sa Rivi Credit. 8,000 pesos sa G Credit at 15,500 pesos naman sa aking Maya Easy Credit. Nakapag-cash out na rin ako ng 70,000 pesos sa aking Rivi Credit noong nakaraang buwan. Hi guys! Magandang araw po. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bagong pasok pa lang po sa aking channel, my name is Melvin and for today's video ay re-reviewin natin itong tatlong mobile or digital credit line. Si Rivi Credit na produkto po ng CIMB, si G Credit na produkto po ng GCash pero pinapagana pa rin ng CIMB. At itong si Maya Easy Credit na produkto po ng Maya Bank Philippines. Ano kayang pagkakaiba nitong tatlo? Alamin natin ngayon guys. So let's go! Mag-i-intro muna ako. So I'm back! Ang G Credit, Rivi Credit at Maya Easy Credit ay pareho lang pong revolving credit guys. Ibig pong sabihin, paikot-ikot lang po ang ating pag-utang dito hanggat may balance pa pong natitira sa ating account. Itong si Rivi Credit at Maya Credit guys ay pareho itong pwedeng i-cash out. Ang available balance sa ating Rivi Credit ay pwede po natin itong i-transfer sa ating GSave account, sa ating Fast Plus account, at pwede rin sa ibang CIMB account para ma-cash out. At sa Maya Easy Credit naman, ay sa Maya Wallet lang po pwedeng ma-transfer para ma-cash out. Ang G Credit ay hindi po talaga pwedeng ma-cash out unless kung may iba po tayong mga pamamaraan. At sa pag-purchase naman guys online, gaya po ng Shopee at Lazada at iba pa pong mga online shops, ang Rivi Credit lang po ang pwede dito sa pamamagitan po ng virtual card. Hindi po applicable sa mga online transactions ang Maya Credit at G Credit. At kapag mamimili naman tayo sa mga department stores, kakain sa mga restaurants, at kahit saang mga establishments, yung mga tumatanggap ng scan to pay or QR code, ay pwede po natin gamitin itong tatlo sa mga iyan. At sa pagbayad naman ng mga bills, tulad po ng electric bill or water bill, ay hindi po lahat ng biller ay tumatanggap ng Maya Credit at G Credit. Noong nagbayad kasi ako dito ng electric bill dito sa amin sa Davao City, tinatanggap naman nila ang G Credit. Pero ang Maya Credit ay hindi po siya applicable. At sa Rivi Credit naman, sa ngayon po ay kunti pa lang po ang mga biller na nakalink sa kanilang system. At sa interest rate naman po at repayment plan, at magkaibang sistema po talaga silang tatlo. Ang maganda lang po sa Rivi Credit at G Credit ay pwede po siyang bayaran ng installment. At may minimum amount due pa po sila, na kapag kapos pa po tayo sa budget, ay pwedeng yung minimum amount due muna ang babayaran natin sa due date. Samantalang ang Maya Easy Credit ay one-time payment lang po siya. Isang bayaran lang po talaga ito. Kaya pagdating ng billing date, kung magkano lahat ang mga na-purchase natin, ay bayaran talaga lahat natin yan ng full payment sa due date. At may interest na po yan nakasali. At kapag hindi po natin yan mabayaran on or before due date, ay may penalty na po yan araw-araw na idadagdag sa ating babayaran. May interest na, may penalty pa. Yan po ang hindi ko nagugustuhan sa Maya Easy Credit guys. So bigyan ko po kayo ng halimbawa guys ha. Ipapakita ko po sa inyo actual ang sistema sa bawat isa sa kanila. Kung alin sa kanilang tatlo ang mas highly recommended at the best utangan. Sundan nyo pa rin ito guys. Ito panoorin nyo. So ang uunahin po natin ngayon guys ay itong sistema ng G Credit. So ito na po yung credit limit ko, 8,000 pesos. Actually guys, umabot na po ito ng 20,000 pesos itong aking credit limit. Kaya lang, hindi ko na po ito masyadong ginagamit dati. Mga ilang buwan ko yata itong hindi na nagamit dahil marami po akong ibang inuutangan. So nung inopen ko po ito ulit this year, nagtaka na lang ako dahil naging 5,000 na lang po ang aking credit limit. Bumagsak ng todo. So bumalik po ako sa paggamit nito guys, mga ilang buwan na. Kaya ngayon, naging 8,000 pesos na po ito. Last week, may binili po ako worth 500 pesos gamit itong G Credit guys. At pagdating ng aking bill ay naging 525 pesos na po. So 25 pesos po ang naging tubo. So 5% interest lang po ang monthly nitong G Credit guys. Kada pizza 12 po ang aking billing date dito. At ang due date ko naman ay kada pizza 25 ng buwan.
At sa oras na magbayad na po tayo, pwede po natin itong i-full payment. At tulad ng sinabi ko, kapag kinapos pa po tayo ng budget, ay pwedeng itong minimum amount due muna ang ating babayaran. At ang minimum amount due ng 525 pesos ay itong 75 pesos. Ang minimum amount due nitong G-Credit guys ay nasa 14.3% sa ating outstanding balance. So ito po ang disadvantage ng G-Credit guys. Kapag hindi natin ito madalas gamitin, ay unti-unting bababa at tuluyang mawawala ang ating credit limit. Tulad po sa nangyari sa akin dito ngayon. At dito naman tayo sa Maya Easy Credit guys. Kahapon, November 11, this month lang po ay nag-cash out po ako dito sa Maya Easy Credit. So ipapakita ko po sa inyo ngayon guys. So naging 13,500 na lang po ang remaining credit limit ko dito dahil may previous loan po ako dito na 2,000 pesos. At ito po yun guys oh. At ngayong bago ay 3,000 pesos naman ang ika-cash out ko. At ito po ang sistema ng Maya Easy Credit guys. So ilagay ko na po ang aking ika-cash out. At ayan po 3,000 pesos. Then i-click ko na itong continue. Dito sa Easy Credit guys, kapag uutang po tayo, ay dagdag na kaagad ang service fee na 5.99% sa halaga ng ating inutang. At itong document stamp tax. At take note guys, idagdag po siya guys, hindi po siya ibabawas sa ating inutang. Diba sa mga online lending app, ibabawas itong service fee sa ating niloan? Dito sa Easy Credit ng Maya guys ay hindi po ibabawas. Buo po itong matatanggap natin sa ating Maya wallet. So ito na po yung madadagdag sa ating 3,000 pesos. Itong 179.70 pesos na service fee at itong 1 peso 0.85 centavos na document stamp tax. So malalaman na kaagad natin guys pagdating sa billing date kung magkano na po lahat ang ating mababayaran dahil nakakompute na po sa araw mismo ng ating pag-utang. So ito na po ang mababayaran natin sa 3,000 pesos na ating i-cash out, itong 3,181.55 pesos. Lalaki lang po itong ating babayaran guys kapag hindi po tayo makabayad on or before the due date. At pag-click mo natin itong transfer now at pag-click nitong continue, ay mababawas kaagad yung 3,000 sa ating credit limit. So ayan na po guys, naging 10,500 na po. At papasok din po kaagad ang 3,000 pesos sa ating Maya wallet. So ayan po. Ang billing date ko nitong aking Maya Easy Credit guys ay kada pitsa 10 ng buwan. At ang due date ko naman ay kada pitsa 25 ng buwan. Kapag mag-send na po ng bill ang Maya, kailangan sa due date ay mababayaran na po yan lahat. Tulad po ng sinabi ko ay wala pong installment dito sa Easy Credit. At kapag mabigo po tayo sa pagbayad sa due date, ay may penalty na po araw-araw ang Maya Easy Credit sa atin. Ito po ang disadvantage ng Maya Easy Credit guys. At dito naman tayo sa Rivi Credit guys ng CIMB. Dito po yan sa loob ng CIMB app. Ito po yung bagong version ng app ngayon ng CIMB. So ngayon ipakita ko po sa inyo yung pag-cash out ko ng 70,000 pesos. So pindutin lang natin itong revolving credit. So to say is to believe guys, ito na po ang aking credit limit sa Rivi Credit, 100,000 pesos. Actually guys, mas una ko pa pong ginamit yung G-Credit sa GCash kaysa nitong Rivi Credit. Noong pag-apply ko pa lang nitong Rivi Credit before, ay 30,000 pesos kaagad ang in-approve sa akin. So 30,000 pesos pa lang po itong una kong paggamit nito. Hindi ko rin ito madalas ginagamit guys, katulad po ng G-Credit. Pero never po akong naka-experience dito na nag-overdue ako. Kaya tinasa ng sobra ang aking credit limit. Last year ay 60,000 pesos pa lang po ito. Pagtungtong po ng 2025 ay ininkrisa na naman. Naging 100,000 pesos na po siya ngayon. Sa mga magtatanong kung ilang taon na po ako dito sa Rivi Credit, halos kasabay lang po ito sa paggamit ko sa G-Credit guys, sa GCash. Nauna lang ng ilang buwan ang G-Credit. Mga almost 5 years na po ako dito sa Rivi Credit guys. So ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano ko kinonvert to cash or kinash out ang aking Rivi Credit. So ang una po natin gawin ay i-click natin itong transfer. So ito po ang pwede nating pag-transferan. Pwede natin itong i-transfer within CIMB account lang natin. Pwede rin sa ibang CIMB account at pwede rin via QR. At ang pinili ko po dito guys ay itong within CIMB. At paalala lang po guys,
hindi po pwedeng i-cash out or i-convert to cash ang buong halaga ng ating credit limit. Dati po ay 70% po sa total ng ating credit limit ang pwede nating i-convert to cash. Ang 30% po niyan ay para sa pag-purchase online or pagbayad ng mga bills. At naabutan ko pa po ang 70% na yan guys. Kaya nakapag-cash out po ako ng 70,000 pesos. Sa bagong update po kasi ngayon ng Rivi Credit ay 40% na lang po ang pwede nating i-convert to cash or ang ating i-cash out. At nagsimula po yan noong October 3, last month lang po this year. So naabutan ko pa ang 70% guys dahil September 21 pa po ako nag-cash out. So patuloy po tayo. So next po ay nilagay ko na po ang amount na aking transfer guys. Ito na po yung 70,000 pesos. At sa aking Fast Plus account ko po ito i-transfer. Next po ay pinindot ko na itong continue. At ito na po yung transfer details. At ito na po yung amount na aking i-transfer, 70,000 pesos. At wala po yung bawas guys. Buo pong 70,000 pesos ang matanggap natin. Ayan po, transfer from Rivi Credit. At ito na po ang account number ng aking Rivi Credit. Trinansak ko po ito noong September 21 this year. So ngayon kapag okay na po, i-click na natin itong confirm. And then i-type po natin ang 6-digit MPIN ng ating CIMB account. At ayan po, transfer successful na po siya. So ngayon tingnan po natin ang aking account kung nakapasok na po ba yung pera. At ito na po guys, pumasok kaagad yung 70,000 pesos sa aking deposit account. At 30,000 pesos na lang po ang naiwan sa aking credit limit. So legit po siya guys. September 21 ko po ito trinansak. Pagka next month po, October 18, sinend na po ng Rivi Credit ang aking bill. Dahil ang aking billing date dito guys ay kadapit sa 18 ng buwan. So to make the long story short, ay ito na po ang aking bill guys. At ang due date ko nito guys ay 15 days after the billing date. Kaya sa November to ang aking due date. Sa first repayment ko nitong 70,000 pesos na inutang ko ay 945 pesos lang po ang interest guys. Ito lang po lahat ang mababayaran ko guys kung i-fully paid ko po ito ngayon. 70,945 pesos. At dahil babayaran ko po ito installment, ito po ang mangyari. I-click lang natin itong Pay Now. So ang loan payment option dito guys, dito natin pwede kunin ang ating pangbayad dito sa ating CIMB account. Pwede rin sa ibang bank account. At pwede rin sa mga over the counter. Ang pinili ko po dito ay dito mismo sa aking CIMB account kunin. So i-click lang natin ito. So may option po tayo guys kung magkano po ang ibabayad natin. Pwede po nating i-fully paid itong 70,945 pesos or pwede rin itong minimum amount due muna. Sa 70,000 pesos na inutang ko dito sa Rivi Credit ay nasa 1.4% lang po ang monthly interest. Tapos 5% lang po sa statement balance ang minimum amount due. Kaya ang minimum amount due guys sa statement balance ko na 70,945 pesos ay itong 3,547.25 pesos lang po. Ang laki po ng diferensya guys, ikumpara po natin ito sa G-Credit. 5% po ang monthly interest sa G-Credit. Dito sa Rivi Credit ay 1.4% lang po. Tapos ang minimum amount due sa G-Credit ay nasa 14.3%. Samantalang dito sa Rivi Credit ay 5% lang po. So sobra kalahati po ang agwat. So patuloy po tayo guys. Mamimili muna tayo ng ating account kung saan natin gusto kunin ang pera na ating ibayad dito. I-click lang natin itong P from dito sa gilid. At dahil may dalawang account lang po ako, ang aking Fast Plus account at ang aking GSave, itong GSave ang pinili ko guys. So pindutin lang natin ito. So ngayon, mamimili na po tayo ng amount kung magkano po ang babayaran natin. Pwede po tayo magbayad dito kahit magkano guys. Basta hindi lang bababa sa minimum amount due. Para ma-maintain lang po natin ang ating good credit history. Pwede po natin i-type dito yung amount na gusto nating ibayad. Halimbawa sa akin, ang ibabayad ko po ay 3,550 pesos. So above the minimum amount due na po yan. At pagkatapos niyan, i-click na natin itong continue. And then reviewin po natin yung mga detalye na nakalagay. Then click itong confirm. Ilagay ang 6-digit MPIN ng CIMB. At ayan po, repayment transaction successful na po siya. So yun lang po guys.
Sa na-experience ko guys, ang mas highly recommended po para sa akin ay si Rivi Credit. Siya lang po talaga ang may pinakamababang interest sa lahat. Maging sa mga online lending app, personal loan sa mga bangko at sa ibang e-wallets, lalong-lalo na po sa iba't ibang mobile o digital credit lines. Wala na pong mas mababa pang interest kay Rivi Credit. Gagawa po ako ng tutorial video guys kung paano mag-apply ng Rivi Credit sa CIMB account. Abangan nyo na lang po. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito at paki-share na rin sa iba. At sa mga bagong pasok, huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. At paki-hit nitong notification bell para updated po kayo sa tuwing may bago naman akong video na i-upload. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyo mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun naman po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga videos. God bless us all. Bye!